Yung bang ginagawa mo sa BPO is related doon sa paano ka mamili doon sa niche na magiging parang ifo-focus mo. Hmm, well, somewhat kasi every interview naman sasabihin mo lang naman sa kanila kung ano yung gusto nilang marinig, eh, parang gano'n. In-assume ko yung mga bagay na dapat na equipped ako or kaya kong sabihin confidently and kaya ko din gawin confidently. So, yun yung naging parang selling point ko during the interview. Uy! During the interview na tayo, hindi niya Oo, natapos oo. yung module. Kailan ka Ayan. nag-start maghanap, mag-prospecting, maghanap ng mga Hmm. potential clients? So, my name is Clint Gesalan. So, I was in the BPO industry for more than 10 years. I live in Antipolo and I'm working sa Eastwood. What I thought na mag-shift ako ng industry is yung commute talaga. Kasi palabas pa lang ng Antipolo is about 1 hour na. So, hindi ka pa makakadaan ng ano nun, Taytay tsaka Ortigas. So, ang shift ko nun is either 7:00 ng umaga or 7:00 ng gabi. So, 'pag gabi ako papasok, dapat 4 o'clock nakaalis na ako dito sa bahay. 'Pag 5:00 hindi pa ako nakakasakay, male-late ako nito. For sure na yon, Yes, no? for sure. Kasi napakalala ng traffic talaga. How much more ngayon? Back ano 'yun, way back 'yun ng 2017 something. Hmm. Grabe, ano? Nung naisipan mo nang mag-shift, no, sa online freelancing, work from home, paano mo sinimulan yung iyong research? Hmm. To be honest, mahirap talaga ang labanan ngayon sa ano, online freelancing. Kasi unlike na mag-a-apply ka sa isang office sa isang area na ang competition mo is within that area lang. So, 'pag sa freelancing, of course, sa bansa pa lang natin, kalaban mo lahat ng mga nag-a-apply dun. So, you have to find something that will make you stand out and kailangan mo ng ano, bagay na ang specialization kumbaga. So, and during that time, I was thinking yung Facebook ads or media buying, but I was thinking na medyo saturated na yung market na yun. So, I chose the next best thing is yung pagiging Amazon VA. Kasi I am seeing a lot of traction na naghahanap sila ng Amazon VA but walang specific na nagtuturo kung papaano talaga maging Amazon VA. So that's when I encountered Amaze Nation. Nice. Now, familiar ka naman sa Amazon. Mhm. Yes. Nagkaroon ka ba ng idea na Amazon ba itong nag-hire o kung sinong Amazon VA? Paano maging Amazon VA? Mm, I already had an idea na if you're going to be an Amazon VA na hindi ka magwo-work for Amazon talaga not unless na customer service ka. So you would be working for sellers that needs ano help in managing their inventory, sourcing, and all the daily routines that a seller has to do. So, yun. Nakita mo na si Amaze. So, Mhm. saan mo kami nakita pala? Sa actually, may mga ano nagpapakita na sa Facebook kasi ano yun nga naghahanap ako member ako ng mga ibang, job groups sa Facebook and yun nga medyo maganda yung payout niya. Isang Amazon job posting lang yung nakita ko nun. Parang, ang sabi niya is, Amazon VA and, like $8 an hour kaso babae ang hinahanap. But bakit babae lang? So I did more digging. So dun ko na-encounter si Amaze Nation sa Facebook and then before I decided to join, nag-research pa ako then,
may mga nakita akong mga success stories sa YouTube. Then what hit me the most was yung, I forgot his name, basta yung Grab driver, again, na binenta niya yung motor niya, nangutang, and so pinilit niya talagang maging successful, and naging successful naman siya dun sa field. He has a full-time job na. So how much more na ako na may access ako sa pera and may gamit naman ako na hindi ko kailangan ipangutang. So, kung siya nagawa niya, ako, I think na kaya ko rin gawin yun. And gayon. Isa ka ng certified Amazon VA. Mhm. Now, nung nakita mo kami as a Maze Nation, naisip mo ba na baka recruitment agency sila? Kasi, di ba, sabi mo kanina, part ka ng mga groups ng jobs, online jobs, gano'n. So, naisip mo ba na recruitment agency si Amaze Nation? Actually hindi, kasi it was clear naman from the start, um, they're not an agency. They can provide you guidance in terms of everything na to how to look for a job properly and how to do it well. So, dun pa lang hindi na ako nag-isip, think twice na kung agency ba siya or what. Nice, good. Kasi karamihan ng followers namin, no, tsaka subscribers, ang pagkakaintindi nila, kami yung nagbibigay sa inyo ng trabaho, Hmm, no? Pero kasi hindi ganon yung sistema. mm, Alright? So yeah. ngayon, nung nakita mo kami, what's the next step na ginawa mo? Hmm. So, after nag-join ako sa webinar ni Coach So Telly. that's free webinar ni Coach Yeah, Telly. free webinar. Take note. Free Mm-mm. webinar ni Coach Telly. So, um, maganda naman yung maganda yung explanation niya. So, lahat ng hesitations ko and questions ko, na-answer naman lahat dun sa webinar. So, kinabukasan agad, so nag-enroll kaagad ako sa ASVA, ano yun? Elite. Elite. Yung mahal. Yung mahal. Yung mahal. Elite, yung mahal, oo, Mm-mm. yun. So, nung nag-enroll ka na, ayan na. So, nag-process ka ng payment, no hesitation. No hesitation. So, eto na. Nakapasok na. Ano yung una mong na-receive coming from us? Hmm, Instructions, of course, then yung Mhm. welcome email na how to get started, Mm-mm. and um, everything that you need to do. Parang, kumbaga nag-enroll ka sa course, parang 'pag nag-enroll ka sa college, ito yung gagawin mo. It's up to you na kung ipo-pursue mo ba siya or what. So Mm-mm. so yeah. So, but So, yan. ngayon, Mhm, nung nakuha mo na yung instructions, nakita mo yung login details ng course mo or ng mhm. modules mo, what's the next step? Nag-ano kaagad ako na nag-modules kaagad. Nag-re-nood ako ng videos, ayan. Naka-ano lang siya, naka-play lang siya diyan sa background ko, or ayan. Kasi, um yung iba naman dun parang okey lang naman siya na pakinggan, pero then again, there would be some instances na kailangan mo talagang manood. So there will be sometimes na nasa cellphone lang ako nanonood habang nakahiga sa kama, but, most of the time sa PC talaga, kasi that would be the best time for you to explore yung mga steps and materials na provided dun sa modules. Mm. So, kailan yan? Kailan yung webinar na yan at kailan ka nag-enroll? I think end ng September yung webinar, and nag-enroll ako, yeah, October na yun, kasi kinabukasan Mm-mm. October na. October na. But yung actual na orientation somewhere around, mid-October, I think, ayun. So, September, umattend ka ng free webinar. Mhm, The next day, nag-process ka ng enrollment and hmm, nakuha mo yung access mo. mm. Mid-October, nag-start na yung onboarding Yes, with a coach, si Coach yes, Telly. yes. Yes. So, ibig sabihin, October, November, December, kailan mo natapos yung modules? Natapos Hmm, mo nga ba? hindi. Kasi ano, ano ba, um
while taking the course, naghahanap ako ng mga prospective clients. So, in some way, pinipili ko lang yung inaaral ko. Kasi, knowing the fact na pwede mo naman siyang balikan anytime. Kasi nga, may access ka for 1 year po, no? 1 year, Yes, yeah. 1 year. So, pwede mo siyang balikan anytime, pwede mo siyang reviewin anytime na kailangan mo siyang na kailangan mo ng guidance or what. So, Mm-mm. pinili ko yung what would get me through an interview para sa akin. Para sa'yo. Oo. Sige. Maganda yan, Clint. Now, the question is, paano mo siya pinili? Kasi, for example, kanina na-mention mo galing kang BPO. Mhm. So, yung bang ginagawa mo sa BPO is related dun sa paano ka mamili dun sa niche na magiging parang ifo-focus mo. Well, somewhat. Kasi, um, sa every interview naman, sasabihin mo lang naman sa kanila kung ano yung gusto nilang marinig eh. Parang ganun. So, inassume ko yung mga bagay na dapat na equipped ako or kaya kong sabihin confidently and kaya ko din gawin confidently. So, yun yung naging parang selling point ko during the interview. Uy! During the interview na tayo, hindi Oo, niya natapos oo. yung module. Kailan ka Ayan. nag-start mag-prospecting, maghanap ng mga Mm, potential clients? kasi, di ba, ok- technically October ako nag-enroll, then syempre bare Mhm. months, busy. Yung busy dun sa school nung daming event eh. May Halloween, mga ganyan. School ng bagets. Mm. And then, ang dami ding ganap sa both families. Gala dito, gala dyan. So, nakapag-refocus ako dun sa modules somewhere around January. Then, nag-start akong mag-apply, I think, mid-February. Wow. Mm. So, in some way, inabot lang ako ng 1.5 months ng pag-a-apply. Mm. 1.5 months ng pag-a-apply. Mm. Again, i-highlight ko lang without finishing the course. Oh, oh, Actually, kasi marami tayong hindi nakatapos ng modules, to be mhm, honest. Pero, kasi kami nagka-client kami, and then right now, you're telling me na hindi mo siya natapos kasi nga nag-focus ka lang doon sa gusto mong i-offer and nagkaroon ka ng mm, paying yes. client. So, masasabi mo bang certified VA ka kahit wala kang certificate? Wala, Mm, nakuha mo ba yung certificate mo? hindi pa. Hindi pa po. Well, kasi para sa akin, secondary lang naman 'yan. Ikaw pa din talaga magdadala sa sarili mo kasi yung knowledge mo as an individual and how you sell yourself. Well, or having a portfolio and a certificate would get you clients more easier. But yeah, so yun, hindi siya gano'n ka-necessary. Pero kung meron ka, mas dadali yung buhay mo. So, kumbaga, pinahirapan mo yung sarili mo. Hindi naman. Hindi naman. Yung tinatanong niyo nga kahapon kung ilan yung in-applyan ko, sabi ko less than 50, tapos nag-check ako ng OLJ. Ang in-applyan ko lang talaga sa OLJ ay 5. Wow! Sa OLJ mo nakuha yung iyong first paying client. Opo. Ilan ang client mo ngayon? Isa pa lang. Isa pa lang. Siya Opo. yon, siya yung Opo. first. Yes So, po. ilang months ka na working with that client? Magto 2 months na po. Magto 2 months. Alright. Now, sige, okay na tayo dun sa modules mo. Nag-enroll Mhm. ka, nakapag-modules ka. Hindi mo natapos yung modules, pero natapos mo yung coaching session with Coach Telly. Ah, yun po. Hindi rin. Wait, teka po. Nakakatawa po yung part na yun eh. Kasi
nag-spam na po si Coach Telly na, yung mga magre-request ng one-on-one session dyan para makapaghanap-hanap na kayo ng trabaho. Ay, message ako kay Coach Telly, Coach, kukonsume ko na po yung coaching session ko. Pero yung coaching session ko is parang Coach, walkthrough niyo naman ako sa day-to-day niyo. Kasi may client ka na nun. Opo. Baligtad ang nangyari, no? Opo. So, ang kailangan mo para sa coaching is parang, paano ba mabuhay na meron na akong kliyente? Opo, kasi parang nilatag naman po sa akin yung roles and responsibilities ko, detailed naman. And then, pinapabayaan, full access po ako. May access nga din po ako sa PPC nila eh. So, ayun. Mm. Lahat pwede kong explore dun sa Amazon Seller Central account nila. Parang, iniisip ko na, ito lang ba talaga yung gagawin ko? Kasi parang nagagawa ko siya, yung work ko is part-time lang, 4 hours. And, nung una, inaabot ako ng sakto 4 hours. But ngayon, 2 hours stops, kota na ako or nagawa ko na lahat ng kailangan kong gawin. And, ayun, so medyo nakatunga nga na ako ng 2 oras, nagagawa ko na kung ano yung pwede kong gawin. Ayun po. So, ayun, kaya ko po kinontak si Coach Telly na, guide naman po, baka kasi may kulang akong ginagawa eh. Sapat naman po pala yung ginagawa ko. Aliw ka, Clint! Kasi po, yung client ko po, meron silang Sige, magpaliwanag ka, Clint. meron silang 4 na storefront. Mm. So, Lahat may Amazon yan, ha? Amazon po. Mm. 4 na storefront. So, parang may 2 line of products sila na nasa Europe tsaka US. Yung isang storefront nila, 190 plus products. Pero variation po yan. Naka-variation. Then, meron silang paid service na inavail para dun sa reporting nila. Mm-mm. Yung Gorilla ROI. So, Ah. ang ginagawa nun is ina-export niya yung data from the seller, performance ni Seller Central nila. So, ako, being data analyst before, may magagawa ako dito eh. May magagawa ako dyan. So, naglaan ako ng 1 week para intindihin yung kung ano yung nakikita ko. So, gumawa ako ng parang monitoring system ko na kasi ang weird ni Amazon ngayon, parang tama naman siya ng in-upload nyo, tapos biglang, ay, bakit balik? Ay, ba't nagbago? So, yun yung laging reklamo nung client ko na i-check mo siya isa-isa. Eh, ang dami nun eh. Yung Mm-mm. by ASIN mo siyang i-check, abutin ka ng siyam-siyam, hindi mo pa nakikita lahat. Kumbaga, isang storefront pa lang yun kasi 200 nga eh. 200 yung Mm-mm. isang titingnan mo pa yung iba. So, gumawa ko ng parang Excel sheet na naka macro or what para magkaroon ng validation in reference dun sa reference file din dun sa ini-export na file. So, dun pa lang, isang tingin pa lang, alam mo na kaagad kung ano. So, yung trabaho mo na aabutin ka ng 1 oras, in 5 minutes or less, makikita mo kaagad yung buong picture ng kung may problema ba or what. So, yun. Oh, nice. Ang laking tulong, ang laking Mm, tulong nung pagiging data analyst mo. mm. No? Yes. Pero, nung nag-i-start ka ba, parang nakitaan mo na ng potential yung past experience mo na pwede mo siyang magamit dito sa Amazon VA o eto na lang, nung nagka-client ka na lang, na dun mo na, uy, aha, teka. Mhm. Well, actually, hindi naman siya gano'n ka-necessary. Parang extra na lang siya para sa side ko. Like, anyone can actually do it. Pero kung kaya niyong gawin yung gano'ng bagay, good for you and malaking bagay yun na para sa inyo and makakatulong kayo ng mabuti sa client niyo. So, initiative. Yes, initially. Nice. All right. So, para sa mga nanonood nating mga aspiring Amazon VAs, no? Now, ang nangyari kay Clint kasi, so from BPO, no, data analyst,
And pinasok niya yung field ng Amazon VA without taking into consideration yung like wala po akong experience, no? Ayan yung usual na ano. Paano po maging Amazon VA kung wala po akong experience? So si Mm, Clint, so I believe he just trusted, no, yung magiging process. Kapag nag-aral ka, and then you learn kung paano yung paano nag-work yung pagiging Amazon VA, tama? mhm. Yeah. So, kumbaga, wala kang, sabi mo kasi kanina, no, hindi ka nag-hesitate mag-enroll. So, nitong inaaral mo na siya, nagkaroon ka ba ng somehow challenges? Kasi kumbaga, hindi mo naman inaral ng buo yung modules eh. Hmm. Since na hindi ko po siya inaral, then 'pag may na-encounter po ako na problem, of course, there are keywords na siyempre may encounter ka. So, mabibigyan ka nun ng idea kung ano yung parang dapat mong hanapin kasi in some way pinasadahan ko naman po yung mga modules, eh. So, nagkaroon ako ng faint idea kung saan siya puwedeng balikan and may ano naman po dun, eh, may search. So, Search bar, di ba? opo. And Ita-type mo na lang. opo, and yung ginawa ko po yung ano, yung mga assignment ni Coach Telly, I treat it as I am working talaga. So, yeah. So, it's like an internship na ikaw yung nagbayad. Uy, magandang idea yun ah. You treat your assignments, bali apat yun, lima. Apat, Apat apat. na assignments mo, no, as your real job na talaga without any pay. Opo. Without any pay. So, all right. Thank you for that idea, Clint, no? So ngayon, for example, tinrate mo siya as a real job task. Now, after na submit mo siya kay Coach Telly, 'di ba kasi magbibigay siya ng feedback. Hmm, So, naka-receive ka ba ng like, oh, ito kailangan mo siyang i-improve, ito kailangan mo siya. Number one dyan is, let's proceed tayo muna sa resume mo. hmm. Pasa ka. Ah, ginawa ko po yung apat na assignment pero yung product research lang po yung pinasa. Ha? Nasaan yung ibang assignments mo? Hindi ko po sinubmit kasi. Pero nakita po ni Coach Telly yung ano, ni-review po ni Coach Telly yung LinkedIn profile ko. Sabi niya, adjust mo yan, palitan mo to, ganito gawin mo. Ito yung mga possible na pwede mong improve. Yung parang yung LinkedIn effect na sinasabi nila na expound mo yung ano, yung job title mo. So, malaking bagay yun kasi, ano eh, tawag dito, keywords na yung hinahanap ng mga recruiters. Yun. So, Mm-mm. and yung ATS na ano, resume. So, advocate si Coach Telly nun na yun, ni-review din niya. And gawing one page kasi two pages, too many na yun. So, one page is enough. Lagay mo lang yung mga relevant as an Amazon BA resume. Pero okay din yung may general resume ka as your backup for something else. So, yun. Alright. Ang dami, parang na ano ko doon ah. Ang dami mong na-share, Clint, pero may inconsistency. Pero ang ano doon kasi, ang consistent doon is yung pag-take mo ng action. Opo. Alam mo yun? Kasi Na parang even if, sige, nag-modules ako, nag-focus ako ng modules ng January. February, sige, parang do or die ba yung nangyari? Do or die, sige, magsasubmit ako? Or is it an experiment for you to do the prospecting? Parang try ko nga lang, baka meron akong makuha. Or hindi talaga, as in, maghahanap ako ng prospect and then eto dapat yung maklose ko. hmm, kasi po si Coach Telly nung ano pa lang, siguro, um, onboarding pa lang sinasabi niya kung gusto niyong maghanap ng trabaho for Amazon, go. Kasi at least dun magkakaroon kayo ng idea kung ano yung hinahanap ng clients or mga prospective clients niyo, then mawo-work niyo sa sarili niyo kung ano yung mga dapat niyong i-improve nang hindi kayo kino-coach. Kasi dun pa lang, 'di ba, siyempre ang best teacher is experience talaga and may mga bagay talaga na hindi mo puwedeng sabihin, dapat huwag kang kabahan." Kasi
'pag hindi ka talaga nasasanay sa isang bagay, kakabahan at kakabahan ka talaga. Parang wala kang confidence na sabihin na, "Kaya kong gawin 'to," kahit na hindi mo naman talaga kaya, parang gano'n. So, 'yun po. So, saan mo nakuha yung confidence during that sending resumes, sending applications? Lahat ba yan OLJ lang? May ano po ako, yung anong tawag dito, yung Upwork? boss jobs. Oh, boss jobs. Pero wala po akong naging successful dun kasi ang medyo tawag dito, ang baba ho nung offers. Offers. Yung sa Upwork, when ginagawa ko po parang nasa point po ako ng pag-aayos nung Upwork ko, then may kumontak nga po sa OLJ, so hindi ko na po tinuloy ulit, ayun. Pero po aayusin ko po siya siguro by this month kasi, yun para sa mga nakikinig, I'm currently enrolled sa PPC kasi, ROI na ako, so ayun. Talaga, nag-ROI na siya sa ASMA. So, yung pinang-enroll mo sa ASMA, Hmm. after a month mo ba siya na ROI? Ay hindi, 2 weeks lang. 2 weeks lang! 2 weeks lang So, po. ibig sabihin, ang payment sa'yo ni client is bi-weekly. Opo, bi-weekly. Ay, USD. USD. Ay! Eto maas nung nakaraan. Opo, $61. Nag-61. Paldo. Hmm. Anyway, ayan. Nakakatuwa, Clint. No? Parang, Diyos ko, nakangiti lang ako habang nagsasalita ka. No? Kasi, anyway, ayan, sige. Ayan na. Nagka-client ka na. You're earning na, no? Now, ano yung realizations mo na working ka na with the seller dashboard, na hindi ka naman nakahawak ng seller dashboard during those times na nag-aaral ka ng modules? Kasi sa modules natin, actually, ang pinapakita lang doon is where to click, how to click. Tapos, ngayon ba na-experience mo na parang last week ito yung itsura ng dashboard, ngayon iba na ulit yung itsura ng dashboard? Well, Napapansin mo yun? opo, kasi si Amazon ang bilis niya mag-update. Parang ito po nag-check-in po ako kanina, may update na naman sila. Although hindi ko po alam kung ano yung naging update. Sabi lang nila dun sa may notice po dun na check out or the new ganyan-ganyan, bahala kayo. Anyway, um, dun sa modules kasi you will get the general idea on what to do, what to click. Basta alam nyo kung ano yung hahanapin nyo, ma-encounter nyo naman siya dun sa hindi naman siya mahirap hanapin. Although it can be a bit overwhelming kasi ang daming links. But yun, madami lang siya. Pero hindi siya mahirap mahirap tingnan talaga, to be honest. Mm-mm. Nung in-interview ka, kailangan ba fluent? Ano yung level of fluency? Hmm, Kasi BPO ka eh. hmm. Mm-mm. Um, yung client ko po Korean, so hindi naman po sila magaling mag-English din. So may sila, may accent din. But I think hindi naman kailangan as long as nasasabi mo yung kailangan mong sabihin, nako-convey mo ng maayos. Parang yung accent or secondary na lang yan, eh. Kahit nung nasa BPO ako, nasa call center ako, kahit ah, may mga nagta-top performer nga do'n na hindi naman talaga magaling mag-English. Pero kasi do'n nasasabi nila kung ano yung gusto nilang sabihin ng maayos at naiintindihan sila. So yun yung mahalaga talaga na magkaintindihan. Oo, no, kasi ngayon parang karamihan ng mga Pilipino, no, Mhm, na gustong mag-transition sa, ayun nga, pagiging Amazon VA or in general, freelancer. Na, kailangan ba fluent ako sa English? Kasi hindi ako magaling. So parang wala na akong space dyan kasi hindi na ako magaling. Ang daming Pilipino ang madaling mag-disqualify ng sarili nila instead of giving it a try. I think coach yung general na confusion po dun is yung 'pag may accent ka is magaling ka mag-English. Hindi. Oh, yung Hindi. accent pala yun. Hindi. Yung mga twang-twang. Oo. So,
ang ano do'n kung in short, ah, in short summary, kung nakakaintindi ka ng English, nakakasagot ka in English, kumbaga 'pag may foreigner na dumayo dito makakausap mo ng medyo okey, wala kang magiging problema. Mm. 'Di ba? Kasi Hmm, tao ayun kagaya ng Koreano, 'di ba? hmm, Hindi gano'n ka-fluent, 'no? hmm, Hindi sila gano'n ka-fluent hmm. mag-English. Pero base sila sa US. Yung finance nila nasa US pero nasa South Korea sila. Oh, yung mismong client mo is Asian. Mhm, Aha. Pero you're earning USD. opo, USD. Selling sila sa Amazon US lang? Ah, US, Europe. US and Euro. Tapos dalawang line of product. So, bali 4 na storefront yung mina-manage ko. So, yun. Oo. So ngayon, sa mga gustong maging Amazon VA, let's clarify lang, no? Ayan. Nasa South Korea si client and then ang finance nila is nasa US. Ang store nila is Amazon US and Amazon Europe. And si Clint nasa Pilipinas earning USD. Yes po. Ay, ang galing. So, Clint, ang next question ko is, ano yung task na or responsibility nung na-hire ka? Hmm. So, ang una pong in-assign sa akin is yung ano, listing management. Mm. So, siyempre there would be details sa listings like yung bullet points, sizes, description. For some reason, si Amazon kasi nagkakaroon siya ng issue. Hindi ko alam kung bakit nababago niya yung info. So, for example, yung size na in-input mo in words medium na kumpletong spelling na medium. So, 'pag in-input mo yun lalabas kay Amazon M lang. Mm. Ayaw ni client ng gano'n. So, dapat ano kasi ano, inconsistent siya dun sa listing, eh. So, may ibang size na medium in words ta's pagdating dun sa Bullet points. ibang Mm. items let M lang siya. Mm-mm. Then, so yun, isa yun sa chine-check ko and yung pricing kapag may, um, stranded items yung bumalik kasi, it's either na failed to receive or damaged through shipping, kailangan mo siyang i-release 'pag bumalik sa warehouse ni Amazon. And, review management. So, kasama na dun yung pagpo-process ng refunds and responding to customers' inquiry, ayun. Mm. Nice. Pero, kumbaga, yan ba inaral mo yan sa modules? Hmm, well, hindi well, may ano dun, may overview si Coach Lish dun sa Voice of the Customer kung papaano yung, general overview kung papaano mo siya gagawin. Kasi ang ano lang naman dun sasagot ka lang naman sa chat nila or email. So, nasa sa'yo na yung papaano ka magre-respond ng maayos. Ah, alright. Parang nakakaaliw, no? Para kang, hindi mo ba na-feel na yung pinasukan mo na parang wala kang kompletong gear nung pinasok mo yung gerang yun? Walang ganung level of like fear na, ano ba yan, hindi ako ganun ka-expert, pero, Hmm, well, may thoughts na, bago, so bagong experience, so panibagong learning na naman. Pero ano, makakapag-adjust ka naman gradually. So gano'n naman yung ginawa ko. So hindi ko, kasi iba parang nagmamadaling patunayan kaagad sa kliyente nila na, "Eto kaya kong gawin." Parang sinabi ko lang, "I'm still learning. Here's what I'm going to do. Here's what I'm going to do after, and here's my plan." So parang gano'n lang, clear communication and kasi hindi mo naman siya magagampanan ng isang bagsakan talaga. Everything is a learning process. so they allow you.
na, okay, sige, explore mo to, and then, or binigyan ka nila ng tutorials, something like that. Hindi. Actually, nandoon naman siya lahat sa modules, to be honest. So, Ay. ang nag-set lang sila ng ano, mga objectives or expectations within the day. Then parang report back lang bago ka mag-clock out. Yun pala wala akong time tracker, Ah! Wala akong time tracker. Kaya pala kanina, akala ko kasi yung sinasabi mo kanina kay Coach Deli, ganito ba talaga? 4 hours, tapos wala na, hanggang 2 hours lang. Akala ko naman, kailangan mo kasing patunayan na, oh, may natapos ako sa loob ng 4 hours. Wala naman pala. Hmm, Wala kang, ano, like time tracker, wala kang, yung nag-i-screenshot ng monitor, wala. wala. Ang laya mo. So siguro, ayun yung point na parang napaisip ka, parang may kulang sa ginagawa ko. Kasi hindi mo nako-consume yung buong 4 hours. Mm. Tapos, sasahuran ka. Ta's So, opo. na-feel mo yung guilt? Na-feel mo ba yung guilt na, wala, nasahuran nila ako, tapos ganitong oras lang ako nagtrabaho. Somehow, Actually po, so then nag-iisip ako as, ano, an individual na papaano pa ako makakatulong. So ine-explore ko yung store page nila. Then ang pangit ng A+ content nito. Sabi ko, gusto niyong ano, gawin ko 'to. Tapos, bakit? Nagtanong sila na gano'n. Kasi I think it can be improved pa, parang gano'n. Naghahanap daw sila ng graphic designer, ang tagal na. Kasi ang kailangan pala nila sa graphic designer is ano lang, ad hoc lang, or as needed. Kumbaga, kung kailan lang nila maisip magpagawa, dapat may nakaabang. Since na pangit yung gano'ng ano, ah, sa iba na hindi siya consistent, sabi ko, marunong akong graphic design. di ba? Marunong akong graphic design. Tapos mag-send ka ng ano, portfolio, sabi niya gano'n. Wala akong portfolio, ganito na lang gagawin ko, ayusin ko yung A+ content niyo. Ayun, in-approve naman. Oh, Hmm. nice. Ilan ang ginawa mong samples? Like, do you have like version 1, version 2, version 3, mamili sila? Or Ah, isang ano lang, isa pasat? lang, sa ano ko siya ginawa, sa Figma, Hmm. para they can freely comment na kung ano yung gusto nilang ano, wala namang sabi. Then Mm-mm. kinabukasan, "Sige, tambakan ka namin ng mga images na gagawin mo." So, since na ano, tawag dun, tapos ko na yung trabaho ko in 2 hours. So, sige, ayan, mag-graphic design ako para sa inyo, since okey naman ang bayad niyo. Oh, natuwa ako doon. Sige, mag-a-add ako ng more value because I'm getting more. Hmm. Ganon. Tsaka above ano po, within yung mid-range nila na yung para sa general na Amazon seller VA yung ano, payout ko. When you say above, Yung kumbaga yung cap nung nasa gitna. anong So, gitna? opo, parang ganito na lang po, yung Mm-mm. trabaho ko before, same sahod pero in 4 hours ko lang. Alright. Ayun, Alright. So, same sahod, pero mas less yung working hours mo right now. yes po. Alright. So, since mas marami kang oras ngayon, are you trying to find, like, mag-onboard ka ng bagong kliyente? Naghahanap po ako currently ng, Mm. bagong ano, client, yung 2 hours lang kasi kung Oh, nagagawa wow! kung nagagawa ko nga ng 2 hours, 'di ba? So yun, may mga nakita naman ako na prospect na 2 hours lang yung kailangan nila, and pasok na pasok dun sa kung ano yung current roles and responsibilities, kaya yung mga ina-applyan ko currently. Then at the same time, nag-aaral ako sa PPC. Mm. Wow, napaka-productive ni Hmm, client. So, guys, no, sa mga nanonood ngayon, siguro. Kasi guys, kung hindi nyo masyadong nagigets kung bakit kami nagtatawanan, pero kasi, no, para sa akin ha, grabe yung ano mo yung mindset shift, no?
Actually, doon ako naka-focus. Kaya tingnan mo yung mga tanong ko sa'yo. Kasi parang, paano mo siya nagagawa? Bago ka lang eh, beginner ka lang. So, BPO ka galing. Alright? Tapos, pumasok ka ng freelancing ng without any experience sa Mm. pagiging VA sa Amazon, no? Or like any freelancing field, wala kang experience. Ito talaga yung nauna, right? Mm. So, kumbaga, sabihin na natin total newbie ka when it comes to this industry. Pero, how you treat yung naging journey mo, parang negosyo ko to eh. So I have my non-negotiables. I'll do this kasi ito yung timeline na sinet ko para sa sarili ko. Parang, sige, binigyan niyo ako ng modules na ganito karami yung videos, no? Mm. And then, I won't follow yung lahat ng videos, pero somehow, papanoorin ko lang siya kasi by this time, gusto ko na mag-apply, gusto ko na mag-prospecting. And then, ito yung a-applyan ko. Grabe, 5 sa OLJ. Sabi ni Coach Saraya, kapag hindi ka pa naka 100 at hindi ka pa naka 100 na applications at wala ka pang na-close na deal, kulang pa. Opo. Sa'yo, 5. Opo. Sa OLJ po yun. Pero sa Boss Jobs, scroll up lang ako ng scroll up. Amazon, sige, scroll up lang. Oo. Parang ano siya eh, yung UI niya is parang, yung tawag dito, yung Parang ang dali ng ano niya, no? parang Interface Tinder, niya. yun, parang Oo. Tinder. Ang apply doon ay swipe up lang. So, siguro Oo. hindi ko nabilang kung ilan doon. Pero Mm-mm. so kung may mag-reply, good. Pag wala, okay lang din. Talaga? Ganon. Yung sa OLJ, binabasa mo lahat, tapos nagke-create ka ba ng cover letter na tailor fit doon sa job post? Of course, kasi hindi po pwedeng apply lang. Syempre kailangan mo din you do your due diligence nga. So Mm-mm. intindihin mo kung ano yung re-require sa'yo. Then sasagot ka kung ano yung naaayon dun sa post nila. Nandiyan naman mga AI, so laking bagay na yan. So talagang magkaiba yung process ng application ng boss jobs Mhm. sa online jobs, Yes. no? Sa online jobs talagang literal na, sige, manually ko siyang babasahin, no? Susundin ko yung instructions, gagawa ka ng tailor fit na cover letter, resume, Mhm. nagbabago ka ng resume, Hindi. Yung resume ko as is, yung sa ah, lahat. apo, yung cover letter lang is siyempre, kailangan mo ng ano eh, konting ano, selling point. Mm-mm. How about the portfolio? Meron kang naka-attach na portfolio. Ang ano po, tawag dito, if nung isang araw ko pa ano eh, pinag-iisipan 'to na, um, wala naman akong ginawang kakaiba. Kung tutuusin kulang pa nga yung ginawa ko. So, then nakapag-ano ako naka-land ako ng client. So, kung sino mang nanonood nito or, yung mga ibang nagmo-module siguro, kung gagawin niyo ng faithfully yung modules niyo, assignments niyo, 100%, I really doubt na hindi kayo magkaka-ano, client. Kaka-client, Mm-mm. magkaka-client kayo. Kung gagawin niyo ng maayos talaga kung ano yung mga nire-require nung modules. Ayun. But then again, the confusing here, Clint, kasi nga, hindi mo naman siya tinapos. Wala kang certificate. So, hindi ka lumabas na as certified VA. Parang Opo. ganun yung nangyari sa'yo eh. Yes po. No? Pero, nagka-paying client ka Hmm, after 1.5 months. months. Tama? Oo. Now, there are students kasi na hindi, kailangan daan ako yan lahat. Kailangan matapos ko lahat yung assignments ko. Kailangan meron akong certificate bago ako mag-apply, bago ako mag-prospecting. No? There are two kinds of students talaga na risk taker, so doon kita nilalagay. And actually, pasok ka sa amin. Kasi tayo yung mga ano bills don't wait. Tayo yung Opo. mga gano'n na, sige, pagka nandyan na yan, okay, sige, maghahanap muna ako ng job post. Babalikan ko yung modules na yan. Teka, doon ko ibabase kung ano yung hinahanap nilang kumbaga role or responsibilities, tsaka ko siya aralin.
Saka po masipag ako attend ng mga webinar. Kasi, Hmm. ah, nabibigyan ako ng ibang perspective. Sino Mm. ba yun yung last time na yung si I forgot the name, yung sa perfectionist na Si EJ. yeah. Yun. Ano ka nung Nandun ako, nag-MCC? nandun ako. So, kung tutuusin, ah, wala namang impressive sa sa ginawa niya. Kasi yun yung at least na bare minimum na dapat talagang ginagawa natin. So, parang ginawa lang niya differently. Um, Naging siya, tawag dun, number one critic niya is yung sarili niya. Parang yun yung nakita ko. Okay. So, eto nakikita niya na dapat improve pa niya 'to. Kasi kung yun yung at least na dapat ginagawa talaga ng kung sino mang maging gusto maging aspiring na VA. At least ganun dapat yung effort na ilalabas mo para maging successful ka talaga, eh. So, yun. Nice. Hindi ko maalala na nandun ka sa session with EJ. Lurking lang po ako lagi sa gilid, eh. Sa gigilid ka. Opo. Nice. Nakakatuwa naman na naka-attend ka kay EJ, pero na-try mo yung mind mapping niya. Opo. Kaso Or siyem ginagawa mo na siya before Gumagawa ako ng something similar dun, sa pero mind map. hindi gano'n detailed na yung kagaya nung gawa niya. Kasi yun yung nagwo-work para sa kanya, eh. Kung Mm. gagawin ko man yun na as is, possible na hindi siya magiging gano'n ka-effective para sa akin. So, yung I'm trying to get what works for me, Mm. yun po. Yun po talaga yung number one ah reason ko 'pag nag-a-attend ako ng webinar or kapag 'pag nagso-scroll sa Facebook like yung sinasabi nila, scrolling with a purpose. Nice. Ayan. Oo, nakakatuwa 'no? Bibihira yung mga ganyan na kagaya mo, na parang kasi ngayon kumbaga, 'di ba itong era na 'to parang 'pag lumabas ka halos magkakamukha na yung tao kasi yung tutorial ng makeup 'no? Mm. Tapos yung Opo. OOTD, so parang parang nakita ko na siya tapos parang so gano'n yung nangyayari. Ang napansin ko lang din sa mga audience natin ngayon na paano niya po ginawa. So susundan ko po kung paano niya ginawa. Tapos ang nagiging bottom line is kapag hindi siya nag-work, nakaka-frustrate. Mm. So in your case, you really have like, sige, panonoorin kita, pero I will set kung paano siya mag-work sa akin the way na Mm. alam ko, Yes. no? Yes po. And ang galing kasi mas napadali niya yung buhay mo, Mm. no? Yes Nakakatuwa po. talaga. Kasi My God. may mga bagay talaga na hindi hindi possible na hindi effective. For Mm-mm. example, effective sa akin hindi siya gano'n ka-effective sa'yo. Mm-mm. So, kunin mo lang talaga yung what works for you. Mm, Yun nice. po. Thank you. Thank you. So ngayon, sige, nandyan ka na. Ano yung magiging advice mo for the ASBA students na muna tayo? Sa mga Mhm. ASBA students, lalo na sa kabatch mo. I believe hindi naman lahat nung nasa batch nyo. Anong batch mo? 50? 50 po. 50. Hindi Yes. lahat nung nasa batch 50, no, nagkaroon ng client. Mhm. Now, ano yung advice na mabibigay mo sa kanila? Hmm. Una, yung reality is nakaka-frustrate talaga mag-apply. But then again, prayer, faith kay God, faith sa sarili mo na kaya mo 'yan. Kung ibang tao nga, for example, si Kuya Grab na nagkaroon ng full-time client, na how much more pa na kayo na may edukasyon, may gamit, may resources. So, magagawa niyo 'yan, magagawa niyo. Kung may mga bagay na hindi nagwo-work sa'yo, re-evaluate mo yung sarili mo. Kasi, ah, or ask for feedback for kung sino mang, kakilala mo or someone na puwede mong makausap regarding sa iyong performance. Kasi feedback is the number one key for improving yourself kasi hindi mo puwedeng i-improve ang bagay na hindi ka aware. Or try to, again, re-evaluate mo yung sarili mo. Kung try to think na kung ano yung ba yung mga bagay na hindi nagwo-work, try to ayun, yun din, kuha kayong journal or notebook.
Kasi yung ideas or something, minsan may mga bagay na, "Ay, parang maganda isulat 'to." Isulat niyo, ayan, mga gano'n. Oo, tsaka ano nga ayun, actually minention niya ni EJ, no, na you have to use yung mga senses, no? Yes. Kasi it really has the parang psychological effect sa atin. Unlike kapag inisip mo lang siya, no? Parang wala lang, nakatenga lang siya sa isip mo. Unlike na kapag sinulat mo siya, inisip mo as in with emotions, no? Buong puso mo siyang sinulat. So, tatatak siya sa'yo. Alright? Yes. And now, how about naman sa mga kagaya mo from BPO na gustong mag-transition sa work from home? Mhm. So, kung magta-transition kayo from corporate to, anything na work from home, I suggest na do your research muna. Try to look for something that, resonates with you. Kasi, kaya nga kayo umalis ng BPO kasi ayaw niyo na gumawa ng bagay na hindi niyo na gusto. So, ah, humanap kayo ng bagay na matatagalan niyo talaga, na puwede niyong mahalin and magugustuhan niyo in the long run. Ayun. Real talk yan. Real talk po. Based on your experience? Yes, yes. All right. Thank you, Clint. Now, let's proceed with anong message mo kay Coach Telly? Coach, thank you po sa one-on-one. Nabigyan po ako ng clarity. Although, overdue na siya na late na po din siyang sumagot and out of timeline na po talaga kasi ang schedule po namin ng one-on-one is December po dapat. Kinonsume ko siya ng ano, mga around second week ng April. Ang layo. Opo. So, ayun, thank you, Coach Telly, for giving me the chance to talk to you regarding that. And thank you for keeping your lines open sa Slack chat. I know na I can reach you naman anytime na may questions ako. Ayun po. Yun talaga no? Mm. Parang ang Opo. one-on-one coaching, paano po mabuhay na isa as Amazon VA. Mm. Kakaiba. Kasi Ayan. ako, nag-a-advise ako na gamitin mo yung one-on-one coaching. For example, naghahanap ka na ng mga job applications, no? Pag ano ng resume, gamitin mo yung one-on-one. Sa'yo hindi. Di ba? Opo. Paano po mabuhay as Amazon VA? All right, thank you, Clint. And what else? I think yeah, we are good naman with the FAQ questions. Thank you so much, Clint, no? And I hope guys nakapulot kayo ng maraming aha moments with Clint. And ayun nga, as I mentioned, no, bibihira yung taong risk taker. And yun, kapag mag-shift ka ng career, magta-transition ka, no, sa VA world freelancing, so, better to make sure din na ready ka for any challenges. No? Yan. It sounds smooth yung kay Clint, yung journey ni Clint, no? It sounds smooth, pero syempre, ang nakita lang natin is yung, kumbaga yung sa, ano nga, sa iceberg, hindi natin nakita yung puyat niya, hindi natin nakita yung, hindi natin masabi, baka mamaya habang nagsasabit ng, ano yan, ng cover letter, umiiyak yan. Hindi naman ganon, walang ganon. Hindi Pero naman po. more of ano naman, more of like before sending the applications, like kasama yung prayers. Yes po. Yeah, yun. Kasi yung So, rejections po talaga, nandiyan po talaga yan eh. So, in lang siguro additional advice. Don't let it get to you na kasi ayun, yung iba talaga nagkakaroon ng hinanakit sa sarili na nakaka-depress naman talaga pag ma-reject. So, apply lang talaga ng apply. sige, last one, Clint. How do you Yes. manage yung yung depress na sinasabi mo during the Mm. rejection? Hmm, there's always something better na nag-aantay sa'yo. If that's 'pag may client ka na in-applyan na na hindi nag-reply, there is something else waiting for you. Yun kasi yung promise natin ni God, eh, 'di ba? Yun. Nice. Thank you for that, Clint. And again, thank you so much for sharing your journey, no, with Amaze Nation. And yes, do you have like any final words?
Hindi na Wala naman. natin diniscuss yung salary, pero I'll take yung sinabi mo kanina na less na lang yung working hours mo with the same pay. Mhm. Right? Yes. Um, I think, yeah, I'm all good, pero natatawa pa rin ako, no? May mga moments na parang, nagpa one-on-one after na ng may client, 'di ba? Well, ano talaga, risk taker ka talaga. All right. So that's it for today, Clint. No, thank you so much. And yeah, see you inside our ASBA community. See you din po. Yeah. Thank you po. Thank you.